May mga panaginip ka bang hindi mo makalimutan? May mga bangungot ka bang hindi mo maiwasan? May mga takot ka bang hindi mo maipaliwanag? May mga nilalang na kayang kunin ang iyong mga panaginip. Ngunit ano ang mangyayari kung ito ay mapunta sa mundo ng mga tao? Sa kwentong ito, aalamin natin ang kwento ng Japanese folklore tungkol sa mga nilalang na nagbabantay sa gabi at ang sumpang dala nito. Pero bago tayo magsimula mga ka-Dark Passenger, ihanda mo muna ang iyong sarili. Mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag rin kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa biyahe nating ito, dilim ang destinasyon at liwanag lang ang makakapagpauwi. Welcome aboard, this is Dark Passport. Noong ika-14 na siglo, sa gitna ng Muromachi period, nakilala sa malawakang digmaang sibil at pag-usbong ng Zen Buddhism at mga sining tulad ng No at Tea Ceremony. Nagsimulang kumalat sa Kyoto at sa mga karatignayon ang isang kakaibang paniniwala hinggil sa isang nilalang na tinatawag na Baku. Ang Kyoto, bilang sentro ng kultura at espiritualidad, ay naging perpektong lupain para sa paglago ng mga ganitong alamat. Ayon sa mga tala ng mga monghe at manlalakbay, ang pinagmulan ng paniniwalang ito ay iniugnay sa China at may kaugnayan sa isang hayop na tinatawag na tapir o tapirus. Ang tapir ay isang malaking mamalya na kahawig ng baboy ang pangangatawan, subalit taglay nito ang maikli at prehensil na muso na ginagamit sa pagkuha ng pagkain. Karaniwan itong matatagpuan sa mga kabundukan at kagubatang tropikal ng Southeast Asia, South at Central America. Ang mga Hapons ay hindi pamilyar sa totoong tapir, kaya't ang kanilang paglalarawan ay batay lamang sa mga ukit at salaysay na naglakbay sa Silk Road. Subalit sa Japan, nagbago ang anyo ng nilalang. Sa halip na maging simpleng tapir, ang Baku ay naging isang pambihirang halimaw na binubuo ng iba't ibang bahagi ng hayop. Ang disenyo ay nag-evolve upang sumagisag sa kolektibong lakas at misteryo. Ulo at muso ng elepante para sa lakas at kapangyarihan. Katawan ng oso para sa bigat at katibayan. Mga paa ng tigre para sa bilis at kakayahang manghuli. Buntot ng baka para sa tibay at pagkamahiwaga. Ang kakaibang pinaghalong anyo na ito ay nagbigay sa Baku ng isang mystical at formidable na imahe. Kilala ito sa paniniwala bilang ang tagakain ng bangungot na nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang panaginip at espiritu. Sa panahong puno ng takot at kawalang katiyakan, ang simpleng pagbigkas ng pangalan ng Baku bago matulog ay nagbigay ng kaunting pag-asa. Ito ang simula ng alamat na naglalayong magbigay ginhawa sa mga tao sa gabi, subalit nagtatago ng isang mapanganib na lihim tungkol sa presyo ng lubusang pag-alis ng takot. Sa isang maliit na nayon sa Kyoto, may batang nagngangalang Kentaro. Bilang anak ng isang manunulat ng No play sa kilalang No Theater, lumaki siya sa paligid ng mga maskara, ang tunog ng shamisen, at ang mga kwento ng mga espiritu at bayani. Ang kanyang mundo ay puno ng matinding imahinasyon, ngunit kasabay nito, matinding takot. Gabi-gabi, dinadalaw siya ng bangungot, hindi lamang simpleng mga halimaw, kundi ang mga maskara ng No na nakasabit sa dingding ng kanilang tahanan, ang mga maskara ng Hanya, galit na babae, Kashiki, batang lalaki, at Koomote. Dalagita ay tila nabubuhay. Sumasayaw ang mga ito sa dilim habang ang kanilang mga matang walang kibo ay nagbubulungan ng mga lihim na tanging siya lang ang nakakarinig. Sa sobrang takot, narinig siya ng kanyang amang si Haruki. Isang gabing halos hindi na makahinga si Kentaro sa sobrang iyak, dinala siya ni Haruki sa tabi ng bintana. Itinuro ng ama ang buwan at inawit ang isang sinaunang dasal na narinig niya mula sa mga matatandang artista ng No. Bakusan, Bakusan, ikaw na kumakain ng tanso at bakal, pakiusap, kainin mo ang aking bangungot. Huwag mong ibalik, palitan mo ng hangin at katahimikan. Ginawa ito ni Kentaro. Habang binibigkas niya ang panalangin, pakiramdam niya ay may malamig na enerhiya na lumabas sa kanyang bibig, na tila isang malaking buntong hininga. Kinabukasan, siya'y mahimbing na natulog at walang natatandaan na masamang panaginip o bangungot. Ang kanyang kama ay tila mas magaan, at ang kanyang isip ay parang isang malinaw na lawa. Sa paglipas ng mga araw at linggo, si Kentaro ay unti-unting nakakaramdam ng kaginhawaan. Ang pagtulog ay naging isang kasiyahan, hindi isang takot.
Nagsimula siyang matuto ng shamisen nang walang pangamba na ang musika niya ay magiging isang malungkot na himig. Naging mas masigla siya sa paglalaro kasama ang mga kapitbahay, at mas naging mabilis ang kanyang pag-aaral ng mga teksto ng no. Ngunit habang tumatagal ang payapang panahon, may mga tanong na nag-ugat sa isip ni Kentaro. Isang hapon, nakita niya ang ukit ng baku sa isang lumang haligi ng kanilang bahay, ang katawan ng oso, paa ng tigre, at ang kakaibang nguso ng elepante. Ama, Tanong ni Kentaro habang hinahaplos ang ukit. ano ba talaga ang bako? Bakit siya lang ang kayang kumain ng bangungot? At kung kinakain niya ang aking bangungot, saan niya inilalagay ang mga ito? Ngumiti lamang ang kanyang ama at nagsabing, Ang baku ay tulad ng isang butas sa kalangitan, anak. Siyang lumalamon ng lahat ng dilim at pinapalitan ito ng kawalan. Huwag mo siyang hanapin, bagkus ay pasalamatan mo siya. Subalit ang sagot ay hindi sapat para kay Kentaro. Sa kanyang puso, naniniwala siya na ang isang nilalang na may kapangyarihang magtanggal ng takot ay dapat ding may tunay na layunin na higit pa sa simpleng pag-iral. Ang pagkawala ng bangungot ay nagbigay ng kapayapaan, ngunit sa likod ng kapayapaan, nag-aabang ang pag-uusisa na magdadala sa kanya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang payapang panahong dulot ng baku ay nagpatuloy. Ngunit ang pag-uusisa ni Kentaro ay lalong lumaki. Tuwing siya ay nadidismaya sa kanyang pag-aaral ng mga linya ng no, o kapag may maliit na takot na muling sumisilay sa gabi, inuulit niya ang panalangin. Hindi pa lubusang alam ni Kentaro na ang bawat pagbigkas ay nagpapatibay sa koneksyon niya sa nilalang. Tuwing nananaginip ng masama si Kentaro, at habang siya ay nakahiga at nagsasabing, Bakusan, kainin mo ang aking bangungot. pakiramdam niya ay may malamig na hiningang dumaraan sa tabi ng kanyang unan. Ito ay hindi masamang amoy, kundi isang simoy ng hangin na parang kinuha mula sa kailaliman ng taglamig, isang bagay na walang buhay o init. Kasabay nito, nakakarinig siya ng malumanay na tunog, tulad ng paghigop ng isang higanteng uhaw na nilalang, na tila may sumisipsip ng isang bagay sa hangin. Lumipas ang mga linggo. Ang kanyang ama ay tuwang-tuwa na ang bata ay hindi na nagigising na umiiyak. Ngunit may napansin si Haruki, ang mga mata ni Kentaro ay tila nawawalan ng ningning. Nawala hindi lang ang kanyang bangungot, pati ang kanyang magagandang panaginip. Dati ang kanyang pagtulog ay puno ng kulay. Nakikita niya ang kanyang yumaong ina na masayang nagluluto ng mochi sa kanilang kusina, ang amoy ng matamis na kanin ay halos abot niya. Nakikita niya ang kanyang sarili na tumutugtog ng shamisen sa entablado ng no, at ang madla ay humihiyaw sa paghanga. Minsan, nakikita niya ang isang hardin na puno ng kumikinang na sakura, cherry blossoms, na hindi niya pa nakikita sa totoong buhay. Subalit ngayon, ang tanging natitira sa kanyang pagtulog ay itim na ulap at katahimikan. Ang mundo ng panaginip ay naging isang walang katapusang void, walang takot, ngunit wala ring kasiyahan. Si Kentaro ay nagsimulang makaramdam ng matinding lungkot at pagkawala. Kahit gising siya, parang may bahagi ng kanyang isip ang tuluyang naging itim. Nang subukan niyang tumugtog ng shamisen, hindi na niya maalala ang melodya na dati ay napakadali. Nang tinanong siya ng ama tungkol sa kanyang paboritong kwento sa no, blanko ang kanyang isip. Hindi na niya nakikita ang mukha ng kanyang ina nang malinaw sa kanyang alaala, naging malabo at malayo ito. Si Haruki ay nagtataka at nag-aalala. Kentaro, anak, bakit hindi ka na naglalaro? Bakit hindi ka na tumatawa? Ang iyong mga mata ay malalim na parang hindi ka nakakakita ng anuman. Walang masagot si Kentaro. Hindi niya maintindihan na ang bagay na nagligtas sa kanya, ang baku, ay siya ring unti-unting kumakain sa mismong esensya ng kanyang pagkatao. Ang halimaw ay gutom, at nang naubos na ang bangungot, nagsimula itong magutom sa pinakamahahalagang pampalasa ng kaluluwa, ang mga pangarap at alaala. Ang pagbabago ni Kentaro ay naging mabilis at malalim. Hindi na siya ang masiglang batang mandudula na minsan ay puno ng musika at imahinasyon. Siya ay tuluyang naging isang anino ng dating sarili. Unti-unting nagbago si Kentaro. Hindi na siya umingiti, hindi na siya naglalaro, at hindi na siya nagpapakita ng anumang interes sa kanyang hinaharap o sa sining ng no na minsan ay mahal na mahal niya. Isang hapon, nakita siya ng kanyang amang si Haruki na nakatayo sa harap ng maskara ng Koomot, ang maskara ng isang magandang dalaga. Dati, pinagmamasdan niya ito ng may paghanga at pangarap. Ngayon, blanko ang kanyang titig, na tila hindi niya nakikita ang maskara o ang mundo sa paligid niya. Bakit wala ka nang sinasabi tungkol sa iyong mga pangarap, anak?
Tanong ni Haruki, na ang boses ay puno na ng pagkabalisa. Hindi mo na ba gustong maging isang dakilang manunugtog ng shamisen tulad ng dati? Ngunit ang bata ay nakatingin lamang, walang kibo, ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na bato. Para bang may kinain ang kanyang kaluluwa at ang katawan na lamang niya ang natira. Wala na siyang alaala na pwedeng balikan at wala na siyang imahinasyon na pwedeng asahan. Nabubuhay siya sa walang hanggang kasalukuyan na walang kasaysayan at walang kinabukasan. Kinagabihan, hindi makatulog si Haruki. Ang malamig na katahimikan ni Kentaro ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bangungot. Nagpasya si Haruki na silipin ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ni Kentaro. Ngunit bago pa man siya makapasok, naramdaman niya ang isang malamig na simoy na nagmula sa loob kahit sarado ang bintana. Nang pumasok si Haruki sa silid, nakita niya si Kentaro na nakaupo sa tabi ng bintana. Nakabukas ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya gumagalaw. Ang bata ay hindi natutulog, ngunit hindi rin gising. Siya ay nasa isang estado ng kawalang malay na mas masahol pa sa kamatayan. Habang nilalapitan ni Haruki ang kanyang anak, narinig niya ang tunog ng patak. Tumingin siya sa sahig. Sa sahig malinaw na makikita ang malalaking yapak, hindi yapak ng tao, kundi yapak ng isang mabigat na hayop na may 4 na daliri at matatalim na kuko, na parang basang tinta. Ang mga yapak na ito ay nagmula sa tabi ng higaan ni Kentaro, naglakad patungo sa bintana, at papalabas ng silid papunta sa labas. Naintindihan ni Haruki. Hindi lamang ang mga bangungot ang kinuha ng bako. Kinuha nito ang lahat. Ang yapak ay ang bakas ng gutom na halimaw na nag-iwan ng isang walang lamang bata. Sa kanyang huling sandali bago mawala, marahil ay tinawag ni Kentaro ang bako hindi dahil sa bangungot, kundi dahil sa pangungulila sa anumang damdamin. At bilang tugon, nilamon ng bako ang huling bahagi ng kanyang kaluluwa, ang kakayahang umiral bilang isang tao. Kinabukasan, si Kentaro ay naglaho. Nang sumikat ang araw at tiningnan ni Haruki ang silid ng kanyang anak, ang upuan sa bintana ay bakante. Walang bakas ng kanyang katawan, tanging ang tuyo at maitim na mansa ng yapak ng bako ang natira sa sahig. Ang kanyang shamisen ay nakasandal sa dingding, ngunit ang mga kwerdas ay naglabas ng isang nakakakilabot na tahimik na tunog sa simoy ng hangin. Si Haruki, na isang manunulat ng no, ay umuukit sa isang maskara ng yasha, demonyo, sa loob ng ilang araw, ang kanyang kalungkutan ay nagmistulang galit. Ngunit sa halip na itago ang trahedya, ginamit niya ang kanyang sining upang ikalat ang babala. Mabilis na kumalat ang kwento sa Kyoto at sa mga karatig na yon. Hindi lamang ito simpleng kwento ng pagkawala, ito ay isang masakit na aral na nagmula sa sarili nilang komunidad. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa bako, hindi na bilang isang tagapagsalba, kundi bilang isang gutom na demonyo na nagtatago sa balat ng isang tagapagligtas. Ang babala ay naging isang pamilyar na sambitlain sa gabi. Maaari mong tawagin ang bako upang kumuha ng iyong bangungot. Ngunit huwag kang paulit-ulit. Sapagkat kapag nasarapan siya, kakainin niya pati ang iyong mga pangarap na gumagawa sa iyo bilang tao. At kapag wala ka ng pangarap, hindi ka na rin muling gigising bilang tao, magiging anino ka na lamang na kukunin niya para sa kanyang ikabubusog. Ang alamat ng bako ay nagbago. Hindi ito tulad ng simpleng yokai na nagdudulot ng kalokohan, ito ay isang nilalang na nagtuturo tungkol sa katamtaman at balanse. Ang bako ay simbolo ng panganib na nakatago sa labis na pag-asa sa panlabas na puwersa. Ang pagkawala ni Kentaro ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtanggap sa mga bangungot, ang mga sakit at hamon ng buhay, dahil ito ang nagpapahalaga sa pangarap, saya at pag-asa. Ang mga ukit ng bako ay nanatili sa mga haligi at unan, ngunit ang kanilang ibig sabihin ay lumalim. Hindi na ito simpleng proteksyon, kundi isang paalala sa mga nagdarasal na mag-ingat sa kanilang hinihingi at huwag na huwag paikutin ang pangalan ng halimaw. Ang trahedya ni Kentaro, ang batang mandudula na nawala ng sarili sa tahimik na pagtulog, ay naging isang bahagi ng kultura ng Kyoto, isang anino na laging nagpapaalala sa lahat. Ang pag-aalis ng lahat ng dilim ay nangangailangan ng pag-aalis din ng lahat ng liwanag. Ang kwento ni Kentaro ay isang munting trahedya na nag-iwan ng malalim na marka sa mga puso ng mga taga-nayon, ngunit sa mas malawak na pagtingin, ito ay naging isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng espiritual na pananaw sa Muromachi period. Ang panahong ito ng hapon ay puno ng kaguluhan, digmaan, at pagbabago ng lipunan. Ang mga tao ay nakararanas ng matinding kawalan ng katiyakan, na nagbubunga ng maraming bangungot, parehong sa gabi at sa araw.
Kaya naman, ang pag-asa sa isang nilalang tulad ng Baku ay tila natural at kinakailangan. Sa mga templo at tahanan noong panahong iyon, nagsimulang umusbong ang mga ukit at disenyo ng Baku sa mga unan, kutson, at maging sa mga fusuma, sliding doors. Hindi na lamang sila inukit bilang simpleng proteksyon, sila ay inukit bilang paalala. Ang nguso ng elepante ay sumasagisag sa lakas na kumain ng takot. Ngunit ang hybrid na anyo ay sumasagisag din sa kakaiba at hindi mapagkakatiwalaan na kalikasan nito. Ang bawat ukit ay nagsisilbing babala, ang lahat ng bagay, kahit ang tagapagtanggol, ay may dalang panganib. Ang mga matatanda ay nagturo sa kanilang mga anak na harapin ang kanilang mga takot, sa halip na ipasa ang lahat sa Baku. Sapagkat ang bangungot ay nagtuturo ng pag-iingat, at ang kirot ay nagpapahalaga sa kaligayahan. Ang alamat ng Baku ay naglalaman ng mahahalagang aral tungkol sa sikolohiya, balanse, at pagpapahalaga sa ating pagkatao, partikular na ang panganib ng labis na pag-iwas kung saan makikitang ang lunas ay maaaring maging sumpa kapag inabuso. Tulad ng nangyari kay Kentaro na nawala ang kakayahang makita ang liwanag matapos niyang alisin ang lahat ng kanyang bangungot na kumakatawan sa natural na takot at problemang nagtuturo ng pag-unlad. Ipinapakita rin ng kwento na ang pangarap at alaala ay pundasyon ng pagkakakilanlan, at nang mawala ang mga magagandang panaginip at alaala ni Kentaro, kasama na ang mga mukha at pangarap na bumubuo sa kanyang pagkatao, nawala rin ang kanyang esensya bilang tao, at panghuli. Nagbibigay babala ito tungkol sa pag-iingat sa mga puwersang hindi lubos na nauunawaan, tulad ng Baku, na may walang hanggang gutom na sumisimbolo sa mga madaliang solusyong maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan kung hindi pag-isipang mabuti. Kaya't nagsisilbi ang alamat bilang paalala na harapin natin ang ating mga demonyo at bangungot upang mapangalagaan ang ating pag-asa at pangarap na nagbibigay saysay sa buhay. At dito nagtatapos ang alamat ng Baku mga ka-Dark Passenger. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng Baku, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe nating ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark Passport.